So ayun guys, no, bali panibagong vlog na naman tayo ngayong araw at sa video ito, ituturo ko sa inyo no kung paano nga ba magbayad ng insurance gamit ang GCash natin. So kung paano yun, simulan agad natin pagkatapos ng intro na to. So ayun guys, no, kapag ka magbabayad kayo ng insurance gamit ang GCash, ayan, kapag ka-inopen nyo ng GCash, ito yung lalabas. Sa may bandang taas, kiklik nyo lang yung bills. Ayan. Ngayon, kapag ka-click yung bills, ito ngayon yung lalabas. Sa may part ng categories, ayan, sa may bandang gilid, makikita nyo ngayon yung insurance. Click nyo lang yung insurance. Ayan. Ngayon, pag click nyo yung insurance, ito na ngayon yung lalabas. Ayan, iba-ibang klaseng insurance. Ayan. Ngayon, pipiliin nyo na ngayon kung saan ba kayo magbabayad ng insurance. No? Kung ano ba yung insurance mo. Ayan. Pwede mo siyang i-search sa may bandang taas. For example, sa Sun Life of Canada tayo. Ayan. Click lang natin yung insurance na babayaran natin. Kapag click mo yun, ito na ngayon yung lalabas. Ayan. Ito yung mga details na kailangan mong fill upan. Ayan. Sa may part ng bandang taas, ayan, yung may PHP. Diyan mo ilalagay yung amount ng insurance mo. For example, ayan. Ngayon, ang next is yung policy number or yung app serial. Ayan. Lagay na natin yung policy number natin. Ayan. Next naman is yung policy holder's name. So, ilalagay mo lang dyan no, yung pangalan mo. Ayan. Kung ikaw yung may-ari ng policy, dyan mo ilalagay ngayon yung pangalan mo. Ayan. Balik sample lang yung details na yun no, para meron kayong idea. Next is yung email address. Ayan. Sa email address, optional lang naman, pwede ka maglagay, pwedeng hindi. Mas maganda maglagay ka ng email address kung meron kang email address para meron kang another proof na talagang nagbayad ka na. Kasi si GCash, magsasend din sa email ng notification na ikaw ay nagbayad na through GCash. Ayan. So mas maganda maglagay ka rin ng email address kung meron ka. Ayan. Ngayon, kailangan yung double check yung details. Ayan. Lalo na yung policy number, dapat tama at kompleto. Ayan, ngayon kapag okay na kayo dyan sa mga details na yan, na double check nyo na, pwede nyo na i-click yung next sa baba. Ayan. Ngayon kapag kaklik yung next sa baba, ito na ngayon yung lalabas. Ayan, so double check nyo ulit yung details, tapos yung payment source. Ayan. Kapag okay na kayo dyan, pwede nyo na i-click yung next sa may bandang taas. Ayan. Ayan, ngayon kapag kaklik yung next sa may bandang taas, ito na ngayon yung lalabas, confirmation. Ayan, makikita nyo yung amount to pay, yung policy number, ayan, yung policy holder's name, ayan, tapos yung email address. Ngayon kapag okay na kayo, na double check na yung details, pwede nyo na i-click yung confirm sa may bandang baba. Ayan, ngayon, payment received. Ibig sabihin, nakapagbayad ka na ngayon ng insurance gamit ang GCash. Nakita mo dyan yung binayaran mo, ayan, yung fee. Kapag ka GCash yung ginamit mo nga pala sa Sun Life, walang fee, no? So, saktong 6,000 lang yung ibabawas doon sa balance mo. Ayan, makita mo rin syempre yung account number mo, yung email mo, tapos yung reference number. Tapos mapapansin nyo na yung available balance natin is nabawasan na ng 6,000 kasi nga nakapagbayad na tayo ng insurance sa GCash. Ganun lang guys magbayad ng insurance gamit ang GCash. Ayan. O nga pala guys, no, sa ibang insurance, yung tawag sa pinaka-account nila, minsan account number, ayan, minsan policy number, minsan reference number. Ayan. So iba-ibang tawag no per insurance. Depende kung ano bang klaseng insurance yung in-avail mo no. So iba-ibang tawag sila. Minsan yung policy number ang tawag sa iba, reference number, sa iba naman account number. So ayun guys, to bali ganun lang kadali magbayad ng insurance gamit ang GCash app natin. At sana nagkaroon kayo ng idea at panibagong impormasyon sa video na to. At sana supportan itong vlog na to by subscribing to this channel. Kasi mag-upload pa ako ng mga ganitong klaseng tutorial sa susunod para rin sa atin. So ganito lang muna at ingat kayo palagi and peace out.